Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. In His name, Ay po'y nagpapasalamat sa ating pong Panginoon na patuloy na nagkakaloob sa atin ng panibagong buhay at kalakasan. At tayo po ay muli ay magsalo-salo sa salita ng Diyos. Tayo muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito sa pagkakataon na meron kami upang amin pong pagbulayan ang iyong mga salita. Hiling namin ang iyong banal na Espiritu ang sa amin po'y mangusap at magturo. Patawarin niyo po kami at linisin sa anumang aming karumihan. Kayo po ang siyang maitaas at mabigyan ng kaluwalhatian sa aming pong pag-aaral. Ang lahat ng ito ay aming samat dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pag-aaral sa Psalms chapter 58. At dito na po tayo mula sa verse 6 hanggang verse 11. At nakita natin kahapon yung pong dalawang bagay na pinakita ni David dito. Una doon sa mga wicked rulers na sila hindi makakapagtago. Yung kanilang hindi nila maitatago yung kanilang moral bankruptcy. At pangalawa ay yung itong mga wicked rulers ay sila po ay hopelessly in bondage to sin. O kaya patuloy lamang yung kanilang paggawa ng kasamaan ay itong mga wicked rulers na yun. Na ito. At dito po sa verse 6 hanggang verse 9, ito po yung ang makikita natin dito. Itong mga wicked rulers are helpless before the wrath of God. Meron pong judgment at ang maghahatol po ay ang Diyos. Ang Diyos po ang hahatol at hindi nila kayang takasan ito. Opo. Ang Diyos ang siyang hahatol dito sa daigdig, dito sa mundo at itong mga wicked rulers, itong mga nangunguna na masasama na namumuno ay hindi po sila makakatakas sa paghatol ng Diyos.
At dito nga, sa ating pong pag-aaralan ay makikita natin na itong mga wicked rulers ay sila po ay helpless na pagdating ng puot ng Diyos laban sa kanilang mga kasamaan. Kaya nga po sabi dito sa verse 6, sabi niya, break their teeth, O God, in their mouth, break out the great teeth of the young lions, O Lord. Diba? Ano po sabi dito? Yung kanilang mga ngipin ay talagang malalagas. Ito po isa lamang doon sa mga images o image ng God's vengeance and judgment. Yung kanyang ang tawag dito, pagbungal. Kasi sabi dito, break their teeth. Bubungalin sila ng Panginoon, lalagasin yung kanilang mga ngipin. Matatanggal sa kanilang mga bibig. At sabi dito break out the great teeth of the young lions, O Lord. Ano pong pinapakita dito? Maaaring para silang isang sabihin natin powerful, kagaya ng bata pa na leon, pero pagdating sa puot ng Diyos, sila po yung mga powerless. Wala na silang kalakasan, wala silang kapangyarihan, wala na silang magagawa pag dating ng hatol ng Diyos, yung puot ng Diyos sa kanila. Kahit gaano sila ka-powerful, mawawala yung kalakasang ito, yung kapangyarihan ito pagdating ng wrath ng ating pong Panginoon, yung kanyang galit pag ang Diyos ay nagalit sa kanila. Verse 7, let them melt away as waters which run continually. When he bendeth his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces. Ano po sabi diyan? Let them melt away as waters which run continually. Para bang flash flood. Para bang silang didaanan ng baha. Alam natin diyan sa ating mga kapatid na nasa mabababang lugar, kapag may mga kalamidad, yung talagang naaabot ng baha. Ganito, yung kahihinatnan at mararanasan nitong mga wicked rulers para silang dinaanan ng baha. Sabi dito let them melt away as waters. Para silang tubig na inaagos, inaanod, natunaw sila na parang tubig na inagos. At sabi diyan, when he bendeth his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces. Ito po ang mangyayari pa. Mga luluray-luray sila. Cut in pieces. Mapipira-piraso sila. Itong mga wicked rulers. Kaya minsan naandun yung ating minsan naiinis, nagagalit tayo kapag nakita natin o napag-usapan yung mga namiminuno na corrupt. Pag napag-usapan yung politics sa ating bansa, pag napag-usapan yung mga korupsyon, naandun yung pagkainis natin. Pero alam po, kahit naman anong galit na meron tayo, wala namang magiging epekto sa kanila at wala namang mangyayari. Hintayin po natin yung puot ng Diyos at itong gagawin ng Panginoon. Una, sabi niya sa verse 6, mga lalagas yung kanilang mga ngipin. Mawawalan sila ng kapangyarihan. Mawawalan sila ng kalakasan. Pangalawa, doon sinabi sa verse 7, sila ay aanurin. Maanod sila. Pangatlo, ay sabi doon sa verse 7 ulit, sa pangalawang bahagi, para silang para po silang luluray-lurayin sila. Pagpipira-pirasuhin sila. Ito mangyayari dito sa mga wicked rulers. Kaya kung sa atin, bilang mga mananampalataya, tayong mga anak ng Diyos, kaysa pa tayo ay makapag-isip, makapagsalita ng hindi tama sa ating kapwa, hindi tama sa mga namiminuno sa ating pamahalaan, hindi tamang kaisipan na ating maiisip at makakapagsalita pa tayo ng hindi maganda at hindi nakakalugod sa Diyos, ay di, ang atin lamang pong gawin, manalangin. Ipanalangin natin dahil mayroon pong paghatol ang Diyos, at sa paghatol ng Diyos
yung puot ng Diyos, mararanasan nila. Opo. Mararanasan nila yung puot ng Diyos, yung galit ng Panginoon. Ang sabi nga sabi sa Hebreo para siyang ah, like a consuming fire. Ganito po yung ating Panginoon. Kung sa ating mga anak ng Diyos, yung consuming fire ay hindi para tayo ay pugnawin, hindi para tayo ay matupok, kundi para tayo ay disiplinahin at turuan. Pero sa mga hindi mananampalataya, sa mga hindi anak ng Diyos, ay talagang sila'y pupugnawin. Oo. Dudurugin. Ito po yun Ito ang po ng Panginoon. Itong ganito yung puot, yung galit ng Diyos. Ganito po yung mararanasan itong mga wicked rulers. At alam natin ay yung mga madadaya ng diablo at magsisisunod kay Antikristo, ay mararanasan nila yung puot ng Diyos. Verse 8. As a snail which melteth, let every one of them pass away, like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun. Ano pa po ito? Para daw po silang kagaya ng laman ng snail, ng suso, na daw po, na natutunaw at nawawala, napapawi. Ito po yung ito po yung judgment ng Panginoon sa kanila. Parang laman ng suso na natutunaw. As a snail which melted. At sabi niya, let every one of them pass away. Ba? Kaya nga sabi ko nga po kanina, imbis na tayo mag-isip at magsalita ng hindi nakakalugod sa Panginoon, ay ipanalangin na lang natin sila. Pag-pray na lang natin. Hindi naman natin kayang baguhin ang buhay ng tao, ang puso ng tao. Di ating ipanalangin. At alam po, ang Diyos ang hahatol. At kapag ang Diyos ang humatol, ito po'y matuwid ang pagkahatol ng Diyos. At hindi mali ang hatol ng Diyos. Tama at akma yung hatol ng Diyos. Maring sabihin natin, sana ganitong ginawa ng hindi. Mas alam ng Panginoon yung kanyang ihahatol dito sa mga wicked rulers o mga wicked people. Sabi, hindi pa yan. Sabi diyan, hindi lamang para silang mga suso na natutunaw yung laman. Sabi doon sa ikalawang bahagi ng verse 8, like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun. Diba? Ganito daw po kagaya daw ng isang babae na nagdadalang tao pero nakunan. Diba? Para bang siya makakaranas siya ng ilang buwan na suffering. Ito yung mga nagdadalang tao, di po ba? Kanilang daladala sa sinapupunan nila yung sanggol, pero sabihin natin 8 months tapos biglang makukunan, maaagasan. 8 months of suffering pero walang bunga sa kanyang pagpapagal, sa kanyang pagdadalang tao. Ito po yung mararanasan. Ito yung hatol na gagawin ng Diyos dito sa mga wicked. Ba? May mga wicked na ginawang ka ng hindi tama. Hintayin na lang natin yung puot ng Diyos sa kanila. Hintayin na lang natin yung hatol ng Diyos sa kanila. Parang suso na matutunaw at mawawala, mamamatay, at para ding kagaya ng babae na nakunan. Ito po yung maranasan nila. Yung hirap, yung suffering na meron sila tapos wala namang naging fruit doon sa kanilang pagpapagal. Ito yung mararanasan nila. Yung para ba iniisipin nila na malaki na yung mapapakinabang nila sa kanilang mga ginagawa, pero pagdating ng puot ng Diyos, ng galit ng Diyos, wala silang mapapakinabangan.
Verse 9. Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with a whirlwind, both living and in his wrath. Kumbaga nga po, para bang kung yung summary nito pong hatol nito o judgment dito ng Panginoon, kaya masabi natin na helpless sila pagdating do sa ng puot ng Diyos. Anong sabi dito? Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with whirlwind, both living and in his wrath. Ano po yung paparanas ng Diyos? Biglaan at ganap na pagkawasak sa kanila pong mga buhay. Sudden and complete destruction. Ito po yung ibibigay ng Diyos. Ito yung ihahatol ng Diyos. At ganito yung galit ng Diyos dito sa mga wicked. Hindi lamang hindi lamang wicked rulers, kundi yung mga wicked na mga tao, yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, hindi nananampalataya. Ito po yung mararanasan nila. Ano po yan? Kaya ano po, dito mula doon sa verse 6 hanggang verse 9, pinakita dito sa atin na yung wicked rulers or wicked people, wicked persons are helpless before the wrath of God. Verse 10. The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance, he shall wash his feet in the blood of the wicked. At ano po ito? Pinakita dito yung yung testimony ng judgment ng Diyos sa kanila. May mga naglalaro sa ating isipan, mga katanungan, at dito po ay mabibigyan ng kasagutan pagdating ng hatol ng Diyos. Ang sabi dito, the righteous shall rejoice. Itong mga mananampalataya, yung mga anak ng Diyos, itong mga namuhay, nagsumikap mamuhay ng may katuwiran. Ano daw pong sabi diyan? Magagalak sila kapag nakita nila yung paghihiganti ng Diyos para sa kanila. Kaya kung may gumawa sa iyo nang hindi maganda, ikaw ay inagrabyado, ikaw ay niloko, ikaw ay pinagbintangan o anuman, masisiyahan ka, mapapangiti ka kapag nakita mo na yung pagganti ng Diyos. Di ba? Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Akin ang pagganti. Kaya wag na nating wag na nating isipin pa kung paano natin mabawian, magantihan yung umaway sa atin o yung gumawa ng hindi maganda sa atin o nagsalita ng hindi maganda sa atin. Hayaan na natin yun. Dahil kapag pagdating ng puot ng Diyos, pagdating ng hatol ng Diyos, matutuwa tayo sa gagawin ng Diyos para sa kanila. Bagamat may maaari sa punto sa ating pong buhay, maaaring na doon yung nakakalungkot na mararanasan nila yung galit ng Panginoon. Pero yung yung kasiyahan na tayo ay naiganti ng ating Panginoon. Ito yung mararamdaman natin. Kaya sabi dito, the righteous shall rejoice when he seeth the vengeance. He shall wash his feet in the blood of the wicked. Ito po yung response ng mga righteous. Kagalakan, rejoicing do sa pagganti sa kanila at pagliligtas para sa kanya ng Panginoon. Matutuwa tayo. Magagalak tayo. At alam niyo po yung kagalakan na yan ay magagantihan natin, hindi yung ganti na sa kung anong ginawa sa atin. Ang gagantihan natin ang Diyos dahil sa kagalakan na mararamdaman natin sa ating puso kung paano tayo iginanti ng Panginoon, mas lalo nating papupurihan ang Panginoon. Mas lalo nating sasambahin ang Diyos. Mas lalo nating luluwalhatiin ang Diyos. Kaya ano po sa atin sa ngayon pa lang, hindi pa natin nakita kung paano tayo iginanti ng Diyos, ay papurihan na natin siya. Diba? Sambahin na natin siya. Paglingkuran na natin siya. Bakit po?
may pangako ang Diyos. At yung pangako niya kailanman ay hindi po ang Diyos ay liko para hindi niya tuparin yung kanyang pangako. Lahat ng kanyang pangako ay kanya pong tutuparin. Maaaring hindi natin makita ng direkta, pero yan po'y tutuparin ng Diyos para yung kanyang mga pinangako, para sa kanyang mga anak. Verse 11. So that a man shall say, Verily, there is a reward for the righteous. Verily, He is a God that judgeth in the earth. Diba? Ano po ito? Kung yung verse 10 ay response of the righteous, ito namang 11, response ng mundo, ng sanlibutan. Ang sabi niya, so that a man shall say, sasabihin ng mga tao, Verily, verily, there is a reward for the righteous. Di ba? Sasabihin ng mga tao ay tiyak, surely, merong gantimpala para sa mga matuwid. Katotohanan. May gantimpala na igaganti ang Diyos para sa mga matuwid. Diba? Kung sinikap natin mamuhay ng may katuwiran at tayo namumuhay sa katuwiran ng Diyos, at inuuna natin ang katuwiran ng Diyos sa ating pong buhay, na andun yung gantimpala. At ang sabi dito ng ng Bible verily, di ba? Tiyak na may gantimpala. Kaya wag tayong magsawa, wag tayong mapagod sa ating pong ginagawa. Para sa ating pong Panginoon, dahil yan po'y may gantimpala. At tiyak yung gantimpala ng Diyos para sa atin. Sabi niya, Verily, there is a reward for the righteous. Verily, He is a God that judgeth in the earth. Diba? Makikita, sasabihin ng mga tao, ang ganda nitong patutuo na ito Ito po'y patutuo ng hatol ng Diyos. Yung mga tao na makakakita, yan man ay mananampalataya o hindi, sasabihin nila, tunay may gantimpala sa matuwid. Pangalawa, ang sabi pa niya, Verily, He is a God that judgeth in the earth. Tunay na siya ang Diyos na humahatol sa sanlibutan. May Diyos na siya pong humahatol. Kaya huwag tayong malungkot. Huwag tayong mag-isip ng mali sa mga tao na nakagawa sa atin ng kamalian, dahil merong Diyos na humahatol. There is a God who judgeth the earth. At ang isang malaking pinakitang ideya dito sa chapter na ito ay yung mga wicked ay tatanggapin nila kung ano yung nararapat sa kanila. At ano po yun? Yung puot ng Diyos. Tatanggapin nila ang pagganti ng Diyos. Tatanggapin nila ang galit ng Diyos. Tayo po'y manalangin, Panginoon, nagpapasalamat kami sa paalaala nyo sa amin. Salamat sa inyo po mga salita. At hinihiling po namin, tulungan nyo po kami na ang bagay na ipinakita nyo sa amin ay amin pong maisabuhay. Hintayin po namin ang inyo pong paggawa, ang inyo pong pagganti. At huwag na kaming mag-isip, magsalita, o gumawa, magplano ng pangit laban sa mga gumagawa sa amin ng hindi rin maganda. Bagkus, Panginoon, ay amin lamang silang ilapit sa inyo at nawa ay maunawaan din nila ang inyo pong pag-ibig para sa kanila. Dalangin ko po ang inyong mga anak, patuloy nyo pong ingatan, patuloy nyo pong gabayan, patuloy pong paunlarin ang kanila pong buhay, pananampalataya. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang inyo pong probisyon sa anumang pangangailangan. Sa mga lingkod nyo, sa mga kapastoran, bless nyo po ang kanilang mga buhay at ministeryo. Pagpalain nyo po
ang buong maghapong ito. Ang lahat ng ito ay aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayong muli ng atin pong Panginoon. Maraming salamat po sa mga kapatid na nanatili, nakinig, nanood at sumusubaybay dito sa ating morning devotion at atin po itong ibahagi din sa iba. Atin pong i-share upang mas marami pang maabot ng salita ng Diyos. Open the Bible. Tayo po'y magkita-kita muli sa Lunes sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures,